Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis kini si Father Mark Julius Samonte. Maghatod kininyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Miyerkules sa ika-17 nga semana sa ordinaryong panahon, Hulyo 31, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw at lungkotloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka negosyante na nangitag manindot nga mutya sa dihang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Once again, mayong buntag kanatong tanan, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Karon usab gisakulog dato ang kapistahan ni Saint Ignatius of Loyola, usa ka pari. Atong basahon o atong dantawon kung unsa ang hamubo nga background sa kinabuhi ni Saint Ignatius of Loyola. Saint Ignatius of Loyola was born in Spain, that he was a soldier in the Spanish army in wars against French. So after the military, he studied the saints and decided to be a soldier of the Catholic faith. He finished his degree at age 43. Ordained as priest, Saint Ignatius was a powerful man who fought Protestant Reformation and promoted the Counter-Reformation. Along with Saint Francis Xavier and 7 other students, started the Society of Jesus or Jesuits in the year 1534. He died at the age of 65. So mga igsoon gud ni Kristo, atong ebanghelyo usab karon gikan kini sa ebanghelyo ni San Mateo. Na nagpahinumdum ka nato nga natural nato na mga tao nga tagaan natong importansya kung unsa ang giisip nato nga bililhon. Kung kining butanga, kining tawhana, kining lugara, nag-iisip nato nga valuable and treasurable, ato na siyang ampingan, ug ato ni siyang i-value according sa ato ang standard. Mao bitaw nga naay mga suggestion ang mga psychologists and counselor na every stage sa tao natay kailangan nga i-satisfy daw o kailangan natong i-experience. Kaya matud pa, kung dili man gud nato ni siya masinati og ma-experience ang usa ka level sa tao, delikado kay kini baka daw later part sa taong kinabuhi pagitao na to ni ug baka dadto pa nato noon i-satisfy. Mao bitaw nga nay stage ang tao during his or her infancy level stage, toddler, elementary stage, sa iyang high school, sa iyang pagka-senior high, sa iyang pagka-college level, sa iyang pagka-degree holder, sa iyang pagka-professional or working stage na niya, middle age, senior. Kanang itong bawat stage sa itong kinabuhi, naagin mga punto anang mga panahuna na kailangan natong i-satisfy daw o i-experience matud pa nila. Pero kay ano man daw ang kailangan daw i-satisfy kay kini mangudo ang usa sa mga pinakalisod nga subject sa level sa tao kaning gitawag nato og back subject. It could be, I don't know if you will agree or disagree. So mao bitaw nga
matuod man makaingon pud ta nga magkadugay unta ang tao dining kinabuhi magkalalong pod ug magkasimple pod unta ang iyang mga wants and needs sa kinabuhi. Ana bitawng magkadugay ta ning kinabuhi we learn to become a simple person. Kana bitawng kung kaniadto mubiyahe ta, daghan kitag mga baggages, kay daghan kitag mga gustong dalon. Nagdalon ko nato ning mga gituan nato nga gamiton nato pag abot na to dagto. Mao bitaw na sa akong personal na experience na katong human lang magyud human sa muang annual clergy retreat dito sa Cebu. Na sa dihang nag-impake bitaw ko, I learned to reprimand myself na dili na angay dalon ang mga butang nga sa lantaw nako nga gusto lang na akong dalon, gusto lang na akong gamiton, pero in reality pag abot na dito sa aduanan dili man pud tinuod yung magamit tanan. What is my point, brothers, sisters, and brothers? We learn to travel light in our journey here on earth. Na sa ato ang paglawig nining kalibutan na light lang atong travel. Kung sa man day ang guidelines diya sa travel light, you only need to bring what is important and essentials sa imong kinabuhi. For example, kung ang imong kinabuhi kaniadto usa ka komplikado nga kinabuhi, you learn to simplify, you learn to learn to live in simplicity. Kung sophisticated kay imong kinabuhi kaniadto, you learn to a simple lifestyle, simple living. Kung imong kinabuhi kaniadto, dali ra kay ka masuko, irritable kay daghan kay kang gipanghuna-huna, you are bombarded with many things, you learn to acquire this attitude of high tolerance. Kung kaniadto kanang perfectionist yung kay ka, kung na ay masayop, kung na ay mga wala masulod na instruction, masuko dayon ka. Karon you learn to understand and makatolerate na lang kag mga sayop ba. Nala bitaw, kung kaniadto muhim kana bitang possessive kay ka bitaw na you keep on acquiring things, you keep on possessing things, either money or any worldly things na sa lantaw nimo nga mao ni makapapuno nimo. Pero magkadugay na ta sa kinabuhi, you learn to let go. Na bisan pa dig wala ka ni mga butanga, you see your value, you learn to appreciate your self-worth bisan pa og gamay ra ang naa nimo. Mana ba? Sabi tong kung kaniadto na ay mga butang nga nakita nimo nga murag dili align sa imuhang moral guidelines, kung nay mga butang nga murag dili wala gyud iyon sa imong prinsipyo, mo-react din ka. Karon you learn to be proactive. Nang dili bitaw ka mangaway na dayon, you learn to find solution sa maong mga problema. Kung kaniadto awayon na nimo ang katong tao nga mo ay nagdala sa problema karon, you learn to makipag-istorya na lang sa inamigo nga pamaagi. Mga nana mga igsuon. So andam na to i-give up, andam na nato ta ibilin or i-set aside ang mga less essential sa ato ang pagpanaw nining kinabuhian. Kay mao na ang pinaka-core para nako nga mensahe sa ato ang ebanghelyo karon nga ang iyahang kabtangan, iyahang gi-give up para ma-acquire lang niya na para kaniya the most valuable para kaniya. Kay dili man gud pwede gud nga ang pinaka-valuable ubanan nimo sa less valuable, dili ka nimo ma-appreciate ang usa ka butang. Kay ngano man, mahimo pa nimong concern butong mga less valuable. Dapat focus ra ka sa the most valuable para imong attention, imong focus dadto ra gyud sa
unsay valuable nato sa atong kinabuhi. Ug ang pangutana, unsa man ang pinaka-valuable sa imong kinabuhi karon? Mao na nga kita gipahinumdaman nga ato lang dalon what is necessary, what is essential. Dalon lang unta nato ang kinaiya ug batasan nga magdala ka nato sa kinabuhi nga way katapusan. Dalon lang unta nato ang kinaiya ug batasan nga magdala ka nato padulong sa langit. Inana unta mga igsoon na kung kaniadto lantaw nimo sa imong kaugalingon that you are somebody tungod sa mga burluloy, tungod sa mga butang nga naa ka, ang imong security nag-agad kung unsa imong naangkon ining kalibutana, hinaot pa unta nga gitreasure nimo kung unsa ang makapahimuot di ay sa Ginoo, dili lang ang makapahimuot diha nimo. Kaya bitong kung ang focus nato kaniadto, focus kita kung unsa ato ang padulong sa tua, karon ta nga nagkatigulang ta kay na-satisfy naman nato ato ang mga wants, levels atong pagkatao, pagawas na pud unta. Unsa atong mahatag ngadto sa uban, unsa ang makapalipay og atong what is pleasing and pleasant in the eyes of God. Kung kaniadto gusto nato padulong pasulod, karon unta we become more other-centered person. Nana unta mga igsoon. Magkatiguang kita, magkagamay na unta ang atong mga wants sa kinabuhi. Magkataas na unta ang atong pagsabot ug kana bitaw makaingon bitaw ta nga magkakalma na pud ta aning kinabuhi aba. Ug labaw sa tanan magkadugay ta, magpakabalaan na unta ta aning kinabuhi. Kaya kung kaniadto agresibo kay ta, kung kaniadto kung wala na to na experience sa uban, lantaw na to sa atong kinabuhi, murag biya na jud kay ta. Pero makadugay ta ning kinabuhi, wala na to gilantaw na ang kinabuhi usa ka competition, kundi usa ka panaw that every level sa atong kinabuhi kailangan natong i-enjoy o kailangan ta mahimong malipayon uban sa Ginoo. Patud pa sa pahinumdom ni Saint Ignatius of Loyola, Saint Ignatius of Loyola reminds us to put our trust totally in God because he knew how to find Him in his moments of sickness. When he had no money or even he was judged or threatened, he simply let himself be carried by the loving presence of God, who said to him, "Here I am with you." Na bisan pa man day sa atong pagkawadon, bisan pa man day sa ato ang mga kasakitan ug sa ato ang mga dili maayong kasinatian, atong kanunay hinumduman nga naay Ginoo nga nag-uban kanato, "Here I am with you." That we learn to let go our useless worries, our useless anxiety, and focus to the real treasure, the ultimate divine revelation, Jesus Christ. So mga igsoon ko ni Kristo, samtang naata aning kinabuhian, naata aning kalibutana, dili na to ikalimod nga daghan kay tang mga gusto. Pero kanunay itong hinduman nga dili tanan nato gusto, husto. Mga igsoon, dinhi na lang kutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios. Ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot kinagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa ting bunga, buhatag siyag maayong mga bunga. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria atong gitawag nga Misamisnon o ang birhen sa kuta. Ang Dios magpanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa imong oras sa pagpaminaw. God bless.